Malakay. Ay, brother, 3:10 naman yan. Hindi lang tayo mag-uusap about Malakay 3:10, but the whole book of Malakay. And we pray na matapos natin ito. Because ang Malakay 3:10 is was one of the accusation ng Diyos sa mga Israelites will a man rob God? Pag pinag-aralan natin ang book of Malakay, lahat ng ito, Malakaya, hindi Malatsi, Malakay. Yon ay isa lang sa akusasyon ng Diyos sa mga Israelites, yung will a man rob God. Pero pag binasa natin, makikita natin dito. But before that, we shall pray, or shall we pray. Lord, thank you for your grace and your mercy every day. And thank you for your forgiveness that you've given us every day. Sa aming mga pagkukulang, mga kakulangan, Lord, kung anumang mga bagay, mga mistakes, mga sins. Lord, thank you for being a long-suffering God. But we know, O Lord, na you never tolerate sin, Lord Jesus. And Lord, thank you for, again, your grace, your mercy, for the breath of life sa mga kapatiran namin na patuloy nagpapagaling. We know na may mga marami ang may karamdaman, but thank you for your grace is always sufficient for us, Lord, na makapagpatuloy, maglingkod sa iyo, makapag-worship, makapag-praise sa iyo. Lord, thank you so much. And bless your word this morning, Lord Jesus. Yung mga salita mo ay ay buhay at aming kakapitan, Lord Jesus. At kung paano pa kami lalo maging faithful, magpatuloy, and always put in our hearts the realization every time we hear the word of God, Lord Jesus. And Lord, thank you so much for giving strength sa papa ni Sister Kalin. Thank you sa pagsama sa kanila. Lord, thank you so much, Lord Jesus, for that occasion that you've given them. We praise your name, Lord. We love you in Jesus' name. And one day, we are praying again, Lord, na makabalik sa church, silang pamilya, will worship with us, and we don't know, Lord Jesus, if you've given them the Holy Ghost, but we're looking forward, Lord, for that day. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, ano yung sa'yo kanina? My Way. Yung akin sana, My Pledge of Love. But this is our title for today, The Day When God Keeps Silent. The day when God keeps silent. Ang history, mga kapatid, and why do you think that Malakay was the last book of Old Testament? Bakit ang Malakay ang libro? Ang huling libro ng Old Testament. And why it was written? Bakit sinulat itong Malakay? At ano kaya ang purpose ng Diyos? Bakit ito ang kanyang pinasulat? At after na may pinasulat niya ito, God keeps silent. Pagkatapos niya, may sabi ito kay Malakay, na isulat mo yan lahat. Si Malakay, tinawag niya, as we can remember, mga kapatid, si Malakay was one of the 3 prophets na nanggaling sa exile from Babylon. Doon yan sila naglakihan, pinanganak. Sila ni Haggai, sila ni Zechariah. Yan, na mga propeta. Doon yan nanggaling sa exile, pabalik ng Jerusalem, ng Judah. At nung sila ay nasa exile, nasa Babylon, Babylon, Medes and Persia, and during this time, ito ay Persia na. Nung mga time na yan, mga kapatid, sila na nandoon sa Persia, wala silang ginawa. Mula sa time ng Babylon, wala silang ginawa kung hindi manalangin sa Diyos. Lord, kailan kami makakabalik sa Jerusalem?
Kailan kami mag-worship doon sa temple? Kailan namin magagawa ulit ang dati naming buhay na andon kami sa sarili naming bayan? No, everyone is praying. Everyone was asking God kung kailan sila makabalik. And then, nung sinagot ng Diyos ang kanilang prayer, makabalik sila sa Jerusalem, makabalik sila sa Judah, andun na sila, and God started blessing them, umaayos na yung kanilang mga buhay, bumabalik na sila sa kung ano ang buhay nila na masagana dati, and then, ito nang nangyayari. That is why, or mostly, yung buhay ng tao na minsan may karamdaman, may mga problema, may mga troubles, minsan yun yung buhay na mas gusto pa ng Diyos eh. Kasi every time mayroong kanyan, you keep on clinging, you keep on embracing God dahil sa sitwasyon mo. Lord, alam ko andiyan ka, Lord. No. Pero pagdating na sinagot ng Diyos, andyan na ang sagana, andyan na ang comfort, they started forgetting God. No. Drifting away, unti-unti na. No. Nakalimutan na nila na yung prayer nila dati, dahil sa pighati ng buhay nila, sinagot sila ng Diyos, and then, God gave them a blessing, ang comfort andun na, dahil nandun na ang comfort, lahat ng mga needs nila andun na, nakapagpatayo na sila ng bahay na maganda, may pera na sila, malakas sila lahat, unti-unti na ngayon. No. Nawawala na yung dating sigasig na mayroon, nung kung ano ang kalagayan nila na andon sa Babylon, andon sa Medes and Persia. No? And then, dumating ang book of Malachi. Pagdating sa Malachi, mga kapatid, it was written in Palestine, no? About 557 to 525 BC. No? Again, Malachi was one of the prophet after the exile, kasama si Haggai and si Zechariah. Ano ang pinakapunto ng Diyos dito, mga kapatid? Ang punto ng Diyos dito, na masabi niya sa kabuang Israel through Malachi kung ano ang kanyang gustong iparating sa mga tao, because ang sabi ng Diyos sa kanila through Malachi na mamaya, kung anuman ang dati pinagbibigyan ko pa ang mga ninuno ninyo dahil sa mga kasalanang nagagawa nila, lahat ng kapasawayan. Sabi niya, but now I cannot tolerate it anymore. Nasagad na ang Diyos during this time. So He called Malachi, at ang pagtawag kay Malachi, mga kapatid, there was no history about his genealogy. No history about this messenger. Malachi means my messenger, o ang aking sugo. No extravagant calling, no miracles, no visions, plain message. Wala nang maraming ano-ano pa. Si Isaiah, ang daming vision. Si Zechariah, si Ezekiel. When thou wast in the womb, in the belly, I knew thee. Si Isaiah naman, bago siya tinawag ng Diyos, ang dami ring sinabi sa kanya. Si Ezekiel, ganun din. Pero pagdating kay Malachi, wala nang paligoy-ligoy ang Diyos. Yung masusundan natin yung pakiramdam ng Diyos. Para bang wala na maraming mga vision. Malachi, harigalito. Hindi na kailangan isulat mo kung saan ka nanggaling, ano ang background mo, ano ang edukasyon mo, lahat. Hindi ko na yan kailangan. Halika, upo ka rito, isulat mo ito, dire-diretso. Wala nang maraming usapan pa. Dahil sagad na ako. So verse 1, makikita natin, mga kapatid, dito, the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. We pray na matapos natin to kahit yung buong whole chapter of a book, yung whole book, or hanggang chapter 3, tingnan natin. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. I have loved you. Para makita natin, mga kapatid,
na pagkatapos na naisulat ng Diyos ito, nakuha ng Diyos na maging silent for 400 years. No? Ano yung ibig sabihin? No? Grabe yung tampo ng Diyos, ano? No? And when God keeps silent, ano kayang pwedeng mangyari sa atin? No? Nakita natin kanina yung ginawa ni Brother Roman, yung golden candlesticks. Forever. Hanggang ngayon, no? Dapat yan umiilaw. At pag yan namatay na, tapos na. And in church, mga kapatid, the golden candlesticks, no? Thank you, Lord, for giving us the Holy Ghost. Na yan ang liwanag sa atin ngayon spiritually. Wala na yung part na yan. At kung mawawala yan sa church, the Word of God is a light. The Holy Ghost is a light. Binigay niya sa atin. At pag ang light na yan stops on shining, lighting, patay na tayo. Verse 2, I have loved you, minahal ko kayo, inibig ko kayo, saith the Lord, yet you say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother, saith the Lord, yet I love Jacob. No? Anong sabi? Wherein hast thou loved us? No? Sa kanino, paano, kailan mo kami inibig? Ang sabi ng Diyos sa kanila, minahal ko kayo, iniibig ko kayo. Pero sa verse 1 pa lang mga kapatid, first accusation ng Diyos, I have loved you. Pero ang sabi nila, wherein hast thou loved us? Alam mo yun? Ang Diyos na mismo ang nagsasabi, minahal, inibig ko kayo. Kahit kayo mga siraulo, mga pasaway, ibang klase kayo, pero inibig ko kayo, minahal ko kayo. Ano ang kanilang sagot? Lord, ano ang ebidensya mo na minahal mo kami? Kita natin yung puso ng Diyos dito. God is expressing or was expressing Himself dito sa Book of Malachi, yung kondisyon na mayroon ngayon ang mga tao rito, mga kapatid, because they were destroyed, hindi dahil sa mahirap ang kanilang buhay, they were destroyed because of comfort. No. Yung kanilang Diyos dati na hinanap-hanap dahil wala sila lahat, ngayon na andyan na lahat. No. Lord, hindi ka na namin kailangan. No. Verse 1. Sa verse 2, wherein hast thou loved us, was not Esau Jacob's brother, said the Lord, yet I love Jacob. No. Ibig sabihin ng I hated Esau, but I love Jacob. God's preference na mas pinili niya si Jacob, hindi ito kagaya ng hate na mayroon tayo sa puso natin na talagang kinaiinisan, galit na galit ka. But hate na ginagamit dito sa Biblia, God's preference na sinasabi kung ano ang kanyang choice. No? Between Esau and Jacob, I choose Jacob. No? Na kung dapat si Esau. No? Bakit naging ganito ang nangyari, mga kapatid? I hated Esau and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. No, whereas Edom said, we are impoverished. No, but we will return and build the desolate place. Hindi ko na masyadong elaborate yan kasi matatagalan tayo dyan. Saith the Lord of hosts. No, kasi yung lugar na kung saan iniwan nila, napakapangit na lugar. Ang sabi ng mga Edomites, lahi ni Esau, i-build natin ulit ito. Pero ang sabi ng Panginoon, they shall build, but I will throw down, and they shall call them the border of wickedness. Yan ay hangganan ng mga masasama, and the people against whom the Lord hath indignation forever, and your eyes shall see, and you shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. Bakit naging ganito ang kaisipan? Bakit naging ganito ang utak, ang espiritu, mga kapatid, ng mga Israelites? No. Why?
And this is one of the greatest evidence, mga kapatid. No, sabi rito, ang isang backsliding, yung tao na paalis na sa relasyon, pa-disconnect na sa kanyang relasyon sa Diyos, paalis na sa church, ano ang kanyang magiging ugali? Yung taong backsliding. A person becomes hypercritical. No? Hypercritical spirit means success or excessive judgmental. No? He is ready to question everything. Ang taong backsliding na ang espiritu. Lahat ng aksyon, lahat ng desisyon, lahat ng kilos, lahat ng makita niya sa paligid sa buong church, may question siya. No. At yun ang gawain ng mga Israelites. No. Iniibig ko kayo, pero anong sabi nila? Anong ebidensya mo? No. No. Kakausapin mo, tapos ang sagot sa'yo, ano ebidensya mo? Parang politiko. No. Mali-malita na o ano pa man ang mga ninakaw dyan. Pero ang sagot, no, ano ebidensya mo? No, kung may ebidensya ka, so disgrasya ngayon yung nagsabi kasi sila ang makukulong. No? At tayo ng mga Pilipino, ganun ang karakter. Pag mga Japanese, they honor the position, they honor the office. Pag may issue ng korupsyon, anomalya, nasira yung opisina, harakere. No, kagad-agad yun, harakiri. No, suicide. Pagtusok ng blade dito, igaganon pa yan nila. No, why? It's a principle. No, so again, mga kapatid, everything, a person having a hypercritical or critical spirit, he began to question everything, even God's own statement. No, i-question, tatanungin niya yan. Bakit ganito, ganyan lahat? And his willingness to find fault in everybody. No. Pag ang tao nawala na ang puso sa Diyos, paalis na siya sa simbahan, lahat ganun ang pwedeng mangyari. Just like these people, mga kapatid, kahit ang Diyos, hahanapan niya na mismo ng mali. No, at mayroon lang akong idadagdag sa topic natin for today. Para may idea tayo, mga kapatid, bakit naging ganito ang mga Israelites, ang kanilang mga kaisipan. No, first accusation, I have loved thee, but no, wherein hast thou loved us? No, akalain mo yan? Kung kayo mag-asawa, tumagal kayo ng 50 years, tapos sasabihin ng partner mo sa'yo, minahal kita ng gusto, Brother Ricky. No? Love you too. No? 26 years ka sa loob. Hindi pa ba sapat yun? Para patunayan ko sa iyo ang loyalty ko. Hindi ako naghanap ng iba. Niraos ko lahat. Just for example, Brother Ricky. No? Tapos anong sasabihin ni Brother Ricky? Saan mo ako minahal? Ano? Anong ebidensya mo na minahal mo ako? Malay ko ba? No? Kung anong pinagagawa mo nung hindi pa ako nakalabas, pwedeng lahat ganun. No, napakadumi ng isip. No? At ginagawa nila yon, hindi nila sa kapwa-tao, kung hindi ginagawa nila mismo sa harapan ng Diyos. Akalain mo, yan na yung Diyos na mismo nagsasabi, tapos sasagutin ka, Lord, paano mo kami minahal? No? No? Ibig sabihin, yung laman ng bulsa ko dahil sa pagmamahal mo? No? Ako naghirap nito. No? Everyday, pumapasok ako ng maaga. No? 24/7 ang trabaho ko. No? Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na dahil to sa'yo, na kung hindi mo ako binigyan ng lakas. No? Grabe na mga tao, no? But again, mga kapatid, for our own good, muni-munihin natin itong mga ma-share ko this morning. No? And we pray na hindi tayo ito. No? Again, the Spirit's character, attitude na mayroon ang mga Israelites during this time became a critical spirit. No, may ihambing lang ako. A critical spirit, no, critical spirit is ingrained. Ibig sabihin, nakatanim, deeply rooted, nakabaon
negative attitude of the heart. Nakabaon na yan na negative na pag-uugali, attitude ng puso and mind. And that focuses on finding fault. Yung espiritu na yan, matagal nang nakabaon, andyan na, deeply rooted, yung ganong klaseng ugali, na walang naisip ang kanyang puso at kaisipan, kung hindi nakafocus on finding fault, judging others, and highlighting flaws. Unlike a healthy, objective, ito critical pero mind, hindi spirit. A critical mind seeks to build up or improve situations. A critical spirit delights in tearing down and often stem from pride or from pride or unaddressed. Mga kapatid, pag ang tao gano'n ang espiritu, always finding fault, judging others, highlighting flaws, kung anong mga pagkakamali. Ito, one of the core characteristics, C-O-R-E, core characteristics ng isang, para may idea tayo about sa pinag-uusapan natin, critical spirit, anong kanyang ugali? Persistent fault finding. Persistent, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Yung hindi mo na mawawala. Ganito na talaga ako. Persistent fault finding. An obsessive focus on the shortcomings of others while ignoring positive qualities. Pag ang tao ganyan, always focusing kung ano ang kanyang makita ng mga kamalian sa kanyang kapwa, napakahirap na ugali yan. Nakikita niya yung shortcomings ng iba, pero yung kabutihan ng tao, ini-ignore niya. Basta lahat dito siya sa negative. Number 2, judgmental attitude. Judgmental. A habit of measuring others, judgmental a habit of measuring others against unattainable standards of perfection. Naging habit na. Susukatin niya laban sa iba doon sa sukatan na imposible namang maabot mo. Yung bang wala ka. Base sa aking sukatan, hindi ka obra rito. Ang edukasyon mo wala, ugali mo wala, katayuan mo wala. Mayroon siyang sukatan na imposibleng maabot, pero doon niya susukatin yung mga tao. Judgmental attitude. Number 3, ungrateful or ungratefulness. Chronic griping or yung bang laging nagdadaing reklamador, and complaining rather than expressing gratitude or contentment. Kahit anong gawin mo sa tao, reklamador pa rin. Yon ay may mga critical na klase ng espiritu. Ginawa mo na ang lahat, may comment pa rin na pangit. Get thee behind me. Pag ganong klaseng espiritu. Number 4, superiority. Superiority. Pointing out others' failures to subconsciously make oneself feel smarter or superior. Superiority. Ituro mo, ikaw talagang ang hina talaga ng mo. Ang gusto mo lang mangyari na i-promote ang sarili mo na mas magaling ka, mas mataas ka kaysa doon sa ibang tao. Feeling superior. Ang problema, pag dyan tayo mamuhay sa maliit lang tong utak natin Tapos dyan pa tayo mamuhay kung sino tayo sa akala natin, maling-mali. Maling-mali. Pag ganun ang klase ng ugali natin. Number 5, joylessness. Joylessness. Sucking the positive energy out of interactions and leaving people feeling discouraged rather than uplifted. Pag may mga taong ganyan, isang grupo kayo, ang ganda ng usapan nyo, pagdating niya, pag alis niya, parang wala lang sa kanya, kayong lahat lagapak.
Pag alis niya, yung kanyang hinanakit, yung kanyang negative thinking, negative opinion, yung grudges niya, lahat, ang pagiging ungrateful niya, lahat ibuhos niya sa inyo pag alis niya, parang wala lang sa kanya. No? Pero kayo lahat, gumagapang na, ano daw, talagang matindi yun na. Kayo lahat ang naiwan na troubled, mga kapatid. No, sucking the positive energy out of interactions and leaving people feeling discouraged rather than uplifted. No, may mga ano tayo dito, critical mind versus critical spirit. Understanding the difference is key to recognizing destructive attitude. Ang feature, mga kapatid, pagdating sa motive. No, sana nasusundan natin. Motive, ang critical mind, ang gusto niya to improve, no? Again, mind ito. To correct or to solve a problem. Critical mind. Critical spirit, to condemn. No? Kaya pag may ma-sense, may ma-discern tayo na ganun ang ugali ng tao, dumistansya ka na. No? Kasi pag may hina-hina ka, kahit malakas ka pa, dahil ang isa sa ugali niya, higop lang ng higop, yung lakas mo, higupin niya ng higupin, pagdating sa dulo, lagapak ka na. No, pag alis niya, bakit kanina ang lakas ko pa ngayon? Bakit tuyong-tuyo na yung pakiramdam ko? Hinigop niya na lahat. No? To condemn, yan ang kanyang trabaho. To demean or show superiority. Pagdating sa tone, T-O-N-E, ang critical mind, constructive, fair-minded, and encouraging. Pero sa critical spirit, very harsh, no, sarcastic, or unpalatable, or pag magsalita, hindi mo magugustuhan. No, hindi masarap. No, pangit ang lasa, Brother Roland. No, pag ganun ang mangyayari. No, emotional state. Ang critical mind focuses on solutions and embraces hope. No? Ang emotional state, doon siya nakafocus sa solusyon at kung paano niya yakapin, hindi, may pag-asa to. No, kaya yan, sige, tibayan mo lang ang loob mo. Pero pagdating sa critical spirit, ang focus niya sa problema and breeds bitterness. No? Wala siyang pakialam dyan. Ang kanya lang, basta walang pakialam na klase ng tao. Underlying causes, anong mga dahilan nito? A critical spirit often develops as a defense mechanism or from deeper personal struggles. Ano ang mga ugat nito, mga kapatid? Number 1, insecurity and pride. Pag ang tao insecure, may makita lang siya sa kaibigan niya, kamag-anak, kapatid, ang thinking niya negative na, no, umaasenso na siya, siguro corrupt na yan, siguro nagnakaw yan, siguro nagtitinda na yan ng drugs. No? Siguro nangutang na naman yan sa Bombay, kaya nakabili siya ng motor, ng kotse, ganito. No? Hindi niya maisip at lapitan yung tao, no, grabe, masaya ako, masenso ka na. No? Pag critical mind, ganon. Congratulations, umaasenso ka na. Pero pag critical ang espiritu, no, remember critical, pag sinabing critical, malapit ka na. No? Disgrasya ka na. Pag ang taong insecure, ganon. At, remember, insecure ka na, pride pa. No? Downgrading others to make one's own flaws and protect a fragile ego. No? Yung kanyang katrabaho, ibabagsak, ida-downgrade niya ang ibang tao para maproteksyonan niya yung kanyang sariling fragile na ego. No? Number 2, unresolved bitterness. No? Ang daming mga hinanakit, bitter palagi. No? Yan ang problema eh. Letter I and letter E lang. No? Pero pag napunta ka sa letter I, ako, no, ito bitter. No? Pero kung B-E-T-T-E-R sana, maganda, no? Better, no? Unresolved bitterness, lingering hurt, no? Yung mga lingering hurt natin, pag hindi tayo makamove on dyan, or unforgiveness that manifests as cynicism. C-Y-N-I-C-I
SM, cynicism, or pangungutya. No, magma-manifest yan. Number 3, need for control. No, using manipulation or constant connection to ensure one's own preference are met. Mga kapatid, we say praise the Lord. Dinaanan lang natin saglit yan dahil ito ang nangyayari sa sitwasyon ng mga Israelites dito. Another accusation, mga kapatid. No, kasi after nito, sa tampo ng Diyos, hindi na talaga siya nagsalita. Sabi niya, grabe, sinabi ko na lahat. Instead, simply lang, kinausap ko kayo. I have given you a prophet para ipaalam sa inyo kung ano mga pagkukulang nyo, kung gaano ako kabuti sa inyo, tapos sasagutin nyo ako. Yung parang anak natin, halimbawa. No. Halimbawa, si Brother Ed Vincent, sabihin niya sa tatay niya, bakit? No, ano bang utang na loob ko sa iyo? Paano mo ba ako pinalaki? Wala ka namang kwenta sa akin na tatay. O nanay, anong ano mo? Ay, baka hindi lang suntok abutin ito. No? Baka may sipa, baka no, kahit inahapo na yan si Brother Ed, baka no, anong klase kang anak? No, pero itong mga Israelites, mga kapatid, ibang klase. No? That is why it is in our spirit, dalawa lang yun, mga kapatid. If we hear the word of God, pag tayo may pagkakamali, alam natin sa sarili natin, kahit manalo pa tayo sa kaso, sa korte. Ano? Yes, nanalo ako sa kaso sa korte. Pinatunayan ng korte na hindi ako gumawa ng kalukuhan. Anong malay ng korte? Ano? Kahit sigaw mo pa ng isigaw dyan. Alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mong kalukuhan o wala. No? Tapos ipangangalandakan mo, sinabi na ng korte, ganito, ganyan. Huwag na natin lukuhin yung sarili natin. No? At huwag nating lukuhin o ipaniwala ang ibang tao at ang Diyos mismo, Lord, wala akong ginawang pangit. No? Alam na alam natin sa sarili natin yan. No, kung ano. No? Ganun lang naman kasimple. Pero mahirap sa atin ng mga tao dahil sa pride natin at madalas hindi natin alam na yung pride na yan, mayroon pala tayo niyan. Pero ang problema, hindi tayo madalas ang nakakakita niyan kung hindi ang ibang tao at ang Diyos. That is why we are so thankful to God, especially in the church, na pag umuusbong sa party natin yan, na naku-call out tayo, nakakausap tayo, brother, sister, ganito. No? At hindi lang yan para sa mga members, sa ating lahat. No, sa akin o sino man dito sa atin, lahat nagmumuni-muni tayo pag may pagkakamali, luhod! Wala nang maraming usapan. Bakit, Lord? Nakita mo bang pagkakamali ko? Anong ebidensya mo? No, nakakagigil. No? Para bang sino pa tayo sa harapan ng Diyos na ang dami pa nating paligoy-ligoy? Pag ganun, may kasalanan tayo, may mali tayo sa harapan ng Diyos, Lord, forgive me. Lord, give me a chance. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Na para bang sino pa tayo sa harapan ng Diyos? No? Kasi ito, Imaginin mo ano ang resulta. Ang Diyos gusto niya nakikipag-commune sa tao. He created us to worship, tayo na mag-worship sa Kanya, pero ano ang nangyayari? Akalain mo 400 years, hindi ugali ng Diyos na manahimik. 24/7, andyan sa buhay natin, kahit tulog tayo, andyan siya. And then, dahil sa ganitong mga gawain, mga kalukuhan, kasamaan, sinasabi na ng Diyos sa kanila kung ano ang kanilang pagkakamali, pero anong sinasabi nila? Lord, wala kang ebidensya. Napakabait ng Diyos. Hindi sila lahat sinunog. Why? Simple lang, mga kapatid, ang gusto ng Diyos Pag may kalukuhan tayo, may mali tayo, kahit hindi man tayo sabihan, igapang, idapa natin, iluhod natin sa Diyos, kahit tayo lang sa prayer, wala nang paligoy-ligoy. Why? Baka dumating ang araw that God will keep silent on us. Hanggat andyan pa ang Diyos natin, hanggat lumiliwanag pa yan, kung ano man ang pagkukulang natin sa Diyos, asikasuhin na natin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kasi pag yan namatay na, thou shall not grieve the Holy Ghost.
No? Pag ang Diyos nagtampo sa atin. No? God, hindi niya ugali ang manahimik. No, every day, ano ang gawain niya kay Adam and Eve? Adam, andyan ba kayo? No, early morning of the day. Andun na siya kaagad kasi excited siya. No? Excited siya na makipag-commune and then bigla dahil sa kanyang sama ng loob, sa bigat ng kanyang nararamdaman sa mga tao na pinili niya, nakuha ng Diyos for 400 years. Sige, bahala kayo sa buhay niyo. Wala pala akong kwenta sa harapan niyo. Lahat ng ginawa ko, wala sa inyo. Ganon ka. So ito mga kapatid, another verse, verse 6, bilisan ko na lang ito. As a son honoreth his father, kagaya ng anak na ino-honor, ano bang honor sa Tagalog? Ginagalang ang kanyang ama, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? Kita mo yung Diyos na ito? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest. Unang-una, ano ang sabi niya? Si example na natin. Kung ang ama ginagalang, kung ang master binibigyan ng anong term niyang ginamit, pinagsisilbihan, sabi niya, kung ganon ako sa inyo, bilang ama ninyo, so nasaan ang paggalang nyo? Nasaan ang honor nyo? No? Pero ano ang nangyari? O priest that despise my name, kayo na mga kaparian. Imagine mga kapatid, if we are the leaders of the church, umpisa sa akin, down to our leaders, kung umiba ang takbo ng ating utak, umiba ang takbo ng ating espiritu, remember this, O priest, ang laki ng responsibility natin, that despise my name. Napakabaliktad. Dahil ang pari mismo ang dapat na magturo kung ano ang dapat gawin ng mga tao dahil trabaho nila na ipakilala ang Diyos, ilapit ang mga tao papunta sa Diyos. Pero yung mga kaparian mismo, sila mismo ang humahamak sa Diyos. Hanggang ngayon, marami yan. And ye say, wherein have we despised thy name? Another thing. Ano ang sagot nila? Lord, saan ang ebidensya mo na dinidespise o hinahamak namin ang iyong pangalan? Akalain mo yan. Instead, na silang lahat, tayo na mga kaparian, ang dami pala nating atraso sa Diyos. Halika kayo, lumuhod tayo lahat sa harapan ng Diyos, humingi tayo ng tawad kasi ganito ang dapat gawin. Ano ang kanilang kaisipan? Lord, anong ebidensya mo na minamalay namin ang pangalan mo? Grabe! Kaya makita natin kung anong klase at bakit nasagad ang Diyos, mga kapatid. Verse 7, you offer polluted bread upon mine altar. Ang ino-offer nyo ng mga tinapay sa aking altar ay mga dudumi. May amag. Baka kung saan-saan pa yan galing. Imaginin mo yun, mga kapatid. Kung gaano kasuklam-suklam ang kanilang ginagawa, na ang opposite nito, yung mga pari mismo, unblemished sa harapan ng Diyos, maayos sila dapat bilang pagpili sa kanila, tapos ang pag-offer nila dyan, unleavened bread, tapos talagang perfect dapat ang pagkagawa, pinaghirapan nila, inayos nila ng gusto, pero ano ang sabi? Wherein have we polluted thee? Sinasabi sa kanila ng Diyos, pero ang balik nila sa Diyos, question lagi. Hypercritical spirit. Laging question. Pag ang tao ganon sa simbahan, mga kapatid, expect it. Aalis yan sa simbahan. Dahil wala siyang makitang mabuti. Lahat puro question. Wherein have we polluted thee, in that you say the table of the Lord is contemptible? And if you offer the blind, for sacrifice, it is not evil. Yung mga bulag, ino-offer ninyo. And if you offer the lame and sick, is it not evil? Yung mga pilay, yung mga may sakit, hindi ba masama yan? Offer it now. Ano ang sabi ng Diyos dyan sa Leviticus? Lahat ng i-offer ninyo sa akin,
Kailangan perfect. May araw pa yan, may taon pa yan, lahat. I-check nyo yan isa-isa. But this time, dahil hindi na sila nag-aaral ng Word of God, coming from the exile sa Persia, wala na silang kamuang-muang sa Word of God, pati mga kaparian dyan, hindi na nga lahi minsan ng mga Levites. Ibang lahi na, hindi na puro ang mga kaparian dyan. Wala na sa isip nila, wala na sa puso nila. Ano ang sabi ng Diyos? So ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng isang paghahambing. Sabi niya, inopera niyo ako ng tinapay na panis na madumi na. Dinalhan niyo ako ng mga offering na bulag na, pilay na, lahat ang inoffer niyo sa akin. Sabi niya, okay, offer it now unto thy governor. Sabi niya, i-offer niyo kaya yan doon sa governor ng Persia. No? Sabi niya, i-offer niyo. No, yung ino-offer niyo sa akin. No? Sabi ng Diyos. Sabi niya, you offer it, will he be pleased with thee? Sabi niya, kalulugdan kaya kayo? No? Or accept thy person, saith the Lord of hosts? Or tatanggapin kaya kayo? No, pag in-offer nyo yan. And now I pray you, beseech God that He will be gracious unto us. No? This hath been by your means, will He regard your person, saith the Lord of hosts? Mga kapatid, sabi niya, kung yan ang i-offer nyo doon, sigurado pag in-offer nyo yan, kung kayo papatayin ng governor ng King of Persia dahil sa inoffer ninyo na pangit na offering, pero sa akin, okay lang sa inyo, dalhan nyo ako ng lame, dalhan nyo ako ng bulag, dalhan nyo ako ng panis. No? Grabe, ano? No? Samantalang lahat ng the best, binigay ng Diyos sa kanila, tapos ang ibalik natin sa Kanya, Lord, ito ang latak, sa'yo na yan. Lord, dahil wala akong oras, sa'yo na yan. Lord, dahil ganito, wala na yan. No? Pero ito, nasagad na ang Diyos, mga kapatid. Anong sabi niya? Hindi ko na kayo ito-tolerate. No? Pinag-uusapan natin to para makuha natin ang Book of Malakay, but it doesn't mean, mga kapatid, na ang church natin ganito. No? To make it clear, hindi ganito ang church natin. No, but for all of us, kahit hindi ganito ang church natin, we must always take care and we must always guard our heart that with all the blessing, with all the comfort na mayroon ang Diyos sa atin, mga kapatid, sa time natin sa ngayon, halos lahat, pati mga young people, may mga trabaho na rin, unti-unti nang nakakaangat sa buhay, we must always remember, keep our heart na wag maging ganito. No? Na dahil ba sa, again, hindi ganito ang church natin. No? But we are saying, nahawakan natin lagi ang puso natin na wag dumating sa punto na, Lord, wala na akong maisip gagawin. No? Too much comfort. No, Lord, kung anong gusto kong bilhin, mayroon na ako niyan eh. Lord, kung saan ko gustong pumuntang lugar, pwede na rin eh. No? Ay Lord, pasensya ka na pagod ako. So, absent muna ako No, kasi kakagaling ko lang sa ibang bansa eh. No? So, linggo ngayon, magte-text na lang ako, pasensya na muna kasi pagod na pagod ako eh. No? No? Buti, hindi ka pinatay ng Diyos doon, papunta rito. No? No? Hindi niya tayo pinatulan at alam ng Diyos na bukas wala ka dahil napagod ka sa gala o kung saan man, tapos ngayon mag-i-excuse ka na kung kailan lahat ng araw mo binigay ng Diyos sa iyo para mag-enjoy ka, tapos pagdating sa araw niya, wala ka. No? Anong tawag natin dyan? Ganyan. We offering God or we are offering God ng mga bagay na hindi dapat. No, so, verse 10, who is there among you that would shut the doors for naught? No, neither do ye kindle fire on mine altar for naught. No, mag-aapoy kayo dyan sa aking altar na wala lang. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts, neither will I accept an offering at your hand. Sabi niya, kung ganun lang naman, wag na lang. No, hindi ko na yan tatanggapin. No? Sa tindi ng galit ng Diyos, sa verse 12, grabe. Sa verse 12, but you profaned it, and that you say the table of the Lord is polluted. No, inyo itong dinumihan. No, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. No, ano bang contemptible? Kalimutan ko yung Tagalog nito eh. You know?
Sabi niya, ang table ng Panginoon ay madumi, polluted na, at ang mga bunga, even his meat, ang mga laman yan, is contemptible. Sa verse 13, ye said also, behold, what a weariness it is, or is it, and you have snapped at it, saith the Lord of hosts, you brought that which was torn, and the lame and the sick, thus you brought an offering. Should I accept this with your hands, saith the Lord? Dahil ano ang sabi nila? Lahat ng offering na ginagawa nila, dala sila ng dala, ano ang kanilang naisip? Lord, nakapagod na ito. Lord, ano na ito? Sagad na kami. Paulit-ulit na lang. So, weariness na yan. Nakakapagod na. Nasasagad na kami, Panginoon. Sabi niya, tatanggapin ko pa yan. But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and bow it and sacrifice it unto the Lord a corrupt thing, for I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Sabi niya, cursed be the deceiver. Ibig sabihin, mayroong tao rito na mayroon siyang the best na mai-offer sa Diyos, pero ang kanyang, may mga hayop siya na mga, talagang mga the best na pwede niyang i-offer, pero ano ang kanyang gagawin? Pipiliin niya yung pinakapangit mismo at yun ang dadalhin, dahil ultimo mga kaparian, ay wag yan. Ito yung pangit ang dalhin mo sa i-offer natin sa Diyos. Kasi ayan, the best. Magkano pa ang presyo niyan? Pera yan. So wag yan. Dito tayo, mas the best to. Yan ang i-offer natin sa Diyos. Yung mga pilay, mga bulag na, mga disgrasya na yung, sabi niya, yun ang i-offer mo. Ay, wag yan, kasi pera yan. Mabibenta pa natin yan. Kaya sabi ng Diyos, cursed be the deceiver. Alam niyang mayroon siya niyan, pero ang ibibigay niya sa Diyos ay latak. Verse 1, chapter 2, and now, O ye priest, this commandment is for you. Mga kaparian, if you will not hear, and if you will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts. Sabi niya, kung hindi ito, ibaon ninyo sa inyong mga puso, para bigyan ako ng papuri, kaluwalhatian. Sabi ng Panginoon, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessing. I have cursed them already because you do not lay it to heart. Sabi niya, kayo ng mga kaparian, gumagawa kayo ng mga trabaho ninyo, pero wala na sa puso ninyo. At hindi ko na yan matatanggap. Verse 7, or yung pang-pito, mga kapatid, sa verse 3, behold, I will corrupt your seed and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feast, and one shall take you away with it. I will corrupt your seed. Sabi ng Panginoon, at gisan niya ng dumi ang inyong mga mukha. Kahit sa inyong mga solemn feast, mga kapistahan, paglabas mo dyan, may dala-dala ka pang mga dumi. And you shall know that I have sent this commandment unto you, to my covenant with might be with Levi, saith the Lord of hosts. Mga kapatid, another, sa verse 11, para mabilis tayo. Sa verse 11, Judah hath dealt treacherously, and abomination is committed in Israel and in Jerusalem, for Judah hath profaned the holiness of the Lord, which he loved, hath married the daughters of a strange God. Inisa-isa ng Diyos ang kanilang mga kasalanan dito. Pati ang kabuuan ng Judah, ng Israel, nagkanya-kanyang asawa na sila ng hindi nila kalahi na may utos ang Diyos. Klaro yan, thou shalt not marry, be unequally yoked with the unbelievers, pati yung sa mga Israelites mismo. Pero ang ginawa ng mga Judah or mga Israel, nag-marry, wala na silang pakialam. Verse 13, and this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping and with crying out, in so much that he regarded not the offering anymore, nor received it with good will at your hand. Sa verse 17, you have wearied the Lord with your words. Ano bang wearied? Na napagod na sagad na ang Diyos sa inyong mga salita. Yet you say,
wherein have we wearied Him? Talaga naman, no? Kung ano ang sinasabi ng Diyos, may balik palagi. No, saan ka namin pinagod? Saan ka namin pinahirapan? When you say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and He delighted in them. Or where is the God of judgment? No? Sa verse, lipat tayo mga kapatid sa verse 6 para mabilis ng chapter 3. For I am the Lord, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. Sabi niya, pasalamat kayo na ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. No, sa verse 7, even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances. No, sa panahon pa lang ng inyong mga ninuno ay lumihis na kayo, lumiko na kayo sa aking mga katuruan and have not kept them, hindi nyo iningatan, hindi nyo sinunod. Return unto me and I will return unto you. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. But you said, the Lord of hosts, but you said, wherein shall we return? Yon ang problema sa tao na hindi nila alam na sila ay ligaw na. Paano mo sasabihin sa tao na ikaw ay bumalik kung ang kanyang isip ay tama yung kanyang direksyon? No? Pero anong sabi nila sa Panginoon? Kanino kami babalik? Saan kami babalik? No? Dahil para sa kanila, wala silang ginawang mali, wala silang pagkakamali, wala silang nakikita na may pagkukulang sila sa harapan ng Diyos. Kaya yung taong lumalayas, huwag mong hanapin. No? Dahil yung taong lumayas, umalis ng pamamahay mo, hindi yan babalik hanggat di makarealize. No? No? Kahit anong tawag mo niyan, lahat na lang, may papulis-pulis ka pa o ano pa man, pag walang planong bumalik yan, hindi yan babalik. No? At ito ang problema sa mga Israelites, hindi nila nakikita na sila ay matagal nang lihis, matagal nang wala sa piling ng Diyos, sa direksyon ng Diyos, pero ang kanilang kaisipan, anong mali namin? Saan kami lilipat? Saan kami pupunta? No? Verse 8, verse 8, will a man rob God? No, kaya isa ito. No, panglabing dalawa na akusasyon ng Diyos. Will a man rob God? Mananakawan ba ng tao ang Diyos? No, yet you have robbed me. Ninakawan niyo ako. But you say, wherein what have we robbed thee? No? Sabi niya, Lord, anong ebidensya mong ninakawan ka namin? Talaga naman, ano? No? Konting ano na lang mga kapatid, maaga pa naman. Konti na lang, ng mga 10 minutes siguro. Sabi niya, Lord, kasi sabi ng Panginoon, kaya bang nakawan ng tao ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, oo, sa tithes and offering. Pero ano ang kanilang sagot? Lord, anong ebidensya mo na ninakawan ka namin? Ay, talaga naman. No? At ang magnanakaw, kakambal ng sinungaling. No? Basta ang tao magnanakaw, hindi yan magsasabi ng totoo. No? Kaya kita natin yung mga politiko natin. No? Ay kakambal ng magnanakaw ang sinungaling. No? Laging magkasama yan, mga kapatid. Verse 9, you are cursed with a curse, for you have robbed me. Kayo ay sinumpa ng sumpa, dahil ako ay ninakawan ninyo, even this whole nation. No? Sabi niya, buong nasyon. Verse 10, ano ang solusyon? Bring ye all the tithes into the storehouse, that they may be meat in mine house. Sagana na sila lahat sa kanilang buhay, pero itong mga kaparian na nag-aasikaso ng kanilang espiritu para ilapit sila sa Diyos, dahil yung mga Levites noong mga panahon na ito, wala silang ibang kabuhayan, wala silang lupa na pinamana sa kanila, kasi ang trabaho nila mag-concentrate between God and between the people of Israel. So kinakailangan, kaya may mga storehouse sila, may mga lugar sila ng doon dadalhin para ang mga kaparian may makain, ang pamilya nila may makain, doon dalhin. Pero ano ang kanilang ginawa? Hindi na yan nila ginagawa faithfully, mga kapatid. Anong sabi ng Diyos? Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. At sa atin mga kapatid, faithfully doing this, nakita na natin kung totoo ang sinasabi ng Diyos o hindi. At sa atin na gumagawa nito, hindi naman tayo nagsisi,
na ginawa natin ito dahil kita natin kung paano proteksyonan tayo ng Diyos from the devourers. Hindi lang financially, physically, spiritually, mga mahal natin sa buhay. Nakita na natin yan, mga kapatid. Sabi nga, siksik, liglig, umaapaw. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. No, ibig sabihin, pag kayo nag-harvest in season, no, wag nyong i-harvest na biglaan, alanganin pa kasi baka may bagyo, may kung anong mangyari, masira pa. No. Sabi ng Diyos, I will cover it from the devourer. No. No. Pero pag niluloko mo ang Diyos, yung binibilang mo na milyones na makukuha sa mga negosyo, mga business, mga transaction, binibilang mo na lahat, pero anong mangyayari? Hanggang bilang ka lang, hindi natuloy kasi ang devourer nauna pa. No? No. Sa 13, your words have been stout. Sa verse 12, all the nations shall call you blessed. Lahat ng nasyon ay tatawagin kayong pinagpala, for you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Grabe ang kondisyon ng Diyos, ano? Basta gawin nyo lang ang nararapat sa harapan ko. Kung may pagkukulang, humingi kayo ng tawad. May pagkakamali, humingi kayo ng tawad. At lahat, gawin nyo ito, ayusin nyo lahat, ibibless ko kayo, at ang ibang tao, pag tumingin sa inyo, you are blessed. At kitang-kita nila, ibig sabihin na may Diyos kayo. No? Because kayo ay sagana. Verse 13, and your words have been stout against me, saith the Lord, yet you say, what have we spoken so much against thee? Grabe, ano? Ang Diyos nakuha pa niyang makipag-usap sa ganitong klaseng usapan, ano? Pag tayo ito, mga kapatid, umpisa pa lang, no, I have loved you, paano mo ko minamahal? Pak! Umpisa pa lang, bugbog, sampal, lahat na, may sipa ng inabot mo, pero ang Diyos nakuha pa niya isa-isahin. No? Lord, thank you na hindi ka kagaya namin. Dahil kung ikaw kagaya namin, ubos na sila. Mga kapatid. No? We say thank you, Jesus. Verse 14, lastly, no, kasi sakto lang. You have said, it is vain to serve God. No, anong sabi ng Diyos? Sobra-sobra na kayo. Yung mga inyong sinasabi, hindi ko na talaga kayang tanggapin. Ang sabi nila, Lord, ano bang mga sinasabi namin sa iyo, laban sa iyo? Ano ang sabi ng Diyos? Sabi nyo kasi, it is vain to serve God. No, kalain mo yan? No, sila lang ang may Diyos na nag-divide ng Red Sea, nagpakain sa kanila for 40 years in the wilderness, ilang milyon sila. Tapos ang isasagot nila sa Diyos, Lord, no, walang kwenta maglingkod sa iyo. No, sa time ni Jeremiah, anong sabi ni Jeremiah? Lord, ayaw ko na. No, hindi ko na kaya to. No, sinasabihan ko sila, there is hope. Ang sabi nila sa akin, wala nang pag-asa, Jeremiah. No, kaya yung mukha ni Jeremiah sa weeping prophet, mga kapatid, it is vain to serve God, and what profit? Ano ang pakinabang? Is it that we have kept His ordinances? Na ano ba ang pakinabang na atin pang ingatan at sundin ang mga katuruan ng Diyos? Sabi niya, anong silbi niyan? Anong kwenta niyan? Akalain mo ganong klaseng tao? No, they were chosen people of God. Sila dapat ang number one na nakakaalam kung ano ang dapat nilang gawin sa harapan ng Diyos. Pero yung kanilang ugali dito, daig pa ang mga Hudyo at mga Hintil. Yung mga tao na walang Diyos talaga. Anong tawag dyan sa mga Espanyol? Irihis? Irihis ba yung dati mga lula natin? Irihis ka talaga. No, pag nagalit na. Ano ba yun? Walang Diyos, walang tigas ang ulo. Basta parang ganon, o Indio, o Hudyo. No, ganon. And that we have walked mournfully before the Lord of hosts. Another last verse, yung chapter 4, wag na natin ito mga kapatid, because ang Malakay, although andyan ang accusation ng Diyos, andyan ang sagot ng mga Israelites, and after that, yung maraming mga prophecy dito pagdating sa millennial reign of Christ. But what happened mga kapatid, pagkatapos na pinasulat ng Diyos ito, He kept silent for 400 years.
No, hindi na siya nagsalita pa ulit. At kailan nagsalita ulit ang Diyos? Kaya pumasok na yung mga Hasmonean, mga Maccabees, sina Alexander the Great, mga Roman Empire, pumasok na yung the Great Sanhedrin or the Great, anong tawag dyan? Basta yung Sanhedrin na yan. No, kasi yun yung iniwan ni Ezra nung time na yon at ni Nehemiah, binuo yung Sanhedrin hanggat nadala nila yan. Pagdating ng panahon ni Jesus Christ na mismo, pagpasok, ano ang unang salita na dumating si John the Baptist at saka si Jesus Christ? After 400 years, walang ibang salita but repent. No, repent. Ganun pa rin ang message, mga kapatid. No, pero kita naman natin anong ginawa nila nung dumating si Jesus Christ. Pinako rin nila. No? But Lord, thank you for your grace and your mercy. Thank you so much, Lord Jesus. We praise your name. And Lord, we are praying, that you always, you be with us. Samahan mo kami na ang aming mga puso ay huwag tumigas sa panahon na kami ay nahihirapan at huwag ding tumigas sa panahon na kami ay andon sa comfort na sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. And thank you, Lord, for reminding us always. And we will not wait this day na ang Diyos natin ay manahimik sa atin. Ayaw nating mangyari that every time we worship, hindi natin maramdaman ang kanyang presensya. Every time we pray, hindi natin maramdaman na pinapakinggan niya ang ating mga prayers. Lord, ayaw naming mangyari yan. And Lord, we are so thankful for reminding us always through your word, Lord Jesus. Again, thank you so much, Lord. We praise your name.